King Harald opisyal nang naging miyembro ng mga Holy Knights. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1168 sa timeline ng 15 years ago. Sa oras nga na to ay mukhang dahan-dahan nang nababago ang tingin ng mga tao sa mga giants. Hindi na nga sila tinitignan ng mga tao bilang mandirigma at nakakatakot na malalaking nilalang lang. Mas nakakakuha na nga sila ngayon ng respeto sa mga tao sa iba't ibang parte ng mundo. At syempre resulta nga ito ng efforts at pagdikit ni King Harald sa world government. Speaking of Harald, in-announce nga niya sa mga nasasakupan niyang giants itong magandang balita na to. Balita na dahan-dahan nang nababago ang tingin ng mundo sa kanila. Nung marinig nga ito ng ilang giants, positibo yung pananaw nila sa plano na to ni Harald. Hanggang sa napunta nga bigla yung scene sa Walrus School. Nagpapasalamat nga itong si Harald dahil sa tiwala ni Saul sa vision niya para sa Elbaf. Sa'yo nga kami dapat magpasalamat, ika naman ni Saul. Hanggang sa tinanong na nga bigla ni Saul kay Harald kung ayos lang daw bang mawala ang military strength ng Elbaf konsekwens sa pagpupursige niyang pagbabago sa mga giants. Kumbaga ang pinupunto ni Saul kung itutuloy nilang palalakihin ng hindi lumalaban ang mga giants, soon nahihina na daw yung military powers ng bansa nila. Bale ang sinagot nga lang ni Harald hindi na daw siya naniniwala na kung malakas ang mga tao sa isang bansa, malakas na rin yung bansa na to. Iba nga daw yung itinuro sa kanya ni Ida na hindi dahas ang laging sagot para maresolba ang mga problema. At dito nagkaroon nga ng flashback. Ipinakitang dinalaw ni Harald si Ida. Masaya nga itong si Ida para kay Harald dahil sa nagawa nitong mabago ang Elbaf. Nung time nga daw na una siyang mapadpad sa isla na to, nakakatakot daw yung pakiramdam. Punong-puno nga daw ng away ng mga giants. Pero ngayon daw dahan-dahan nang nagbago. Yung mga batang giants nga daw nag-aaral na. Mas lamang na nga daw ngayon yung tawanan sa bansa na to kesa noon. Nabanggit naman ni Harald na totoo daw. Tinanggal na nga daw niya yung mga bad habits at ibang masasamang tradisyon ng mga giants. Pero as per Ida nga gusto daw niya yung pride ng pagiging mandirigma ng mga giants. Dapat nga daw i-cherish ni Harald itong kultura na to. Hanggang sa nagtanong na nga si Ida kung malapit na daw bang maging kaalyado ng Elbaf ang world government. Yes, malapit na nga raw, ika ni Harald. Malapit na daw maging mapayapa ang Elbaf. At once na mangyari nga daw ito, gusto ni Harald na i-travel itong si Ida sa buong mundo. Similar nung una daw silang nagkakilala. Nung marinig nga ito ni Ida, napangiti siya at masayang sumang-ayon kay Harald. Pero itong saya nga panandalian lang. Dahil later on nakita nating bumigay na itong katawan ni Ida. Patay na itong minamahal ni Harald. Bali dahil nga sa obviously mahal ni Harald itong si Ida hindi nga niya ito kayang makita pa. Kaya naman napalabas nga siya ng kwarto at naiyak. Si Harald din naman nakita rin nating dali-daling pumasok papunta sa nanay niya. Samantalang si Loki naman mukhang naramdaman nga nito yung sinapit ng kinikilala niyang nanay. Kaya naman malungkot nga ito habang nakapiit sa kulungan. Sa sumunod na panel naman napunta tayo sa 14 years ago. During nga sa oras na to napag-alaman nating nawawala daw si Shanks. Nabanggit nga ng mga Gorosei na dahil daw sa pagkawala ni Shanks ibibigay na lang daw nila yung deep sea contract na para kay Shanks sana kay Harald. At syempre hindi ito tinanggihan ni Harald. Masaya nga siyang inaccept itong deep sea contract niya. At sinabing finally officially nang magiging affiliated sa world government ang Elbaf. At dito sinamahan na nga ng mga Gorosei si Harald papunta sa Empty Throne. At dito nabanggit niya na once na maging affiliated na daw sa world government ang Elbaf pinaplano na daw niyang bumaba sa pwesto bilang hari. Nung marinig nga ito ni Imsama nabanggit niya na hindi daw mangyayari itong pinaplano ni Harald dahil siya nga daw mismo ang magdidesisyon para sa Elbaf. Nung marinig nga ito ni Harald gulat na gulat siya dahil sino daw ba itong taong
nakaupo sa empty throne. At bago pa nga makapag-react itong si Harald, agad-agad na siyang binigyan ng deep sea contract ni Imu. In-upgrade nga neto yung tato ni Harald. Ramdam nga ni Harald sa oras na to na nadagdagan ng power itong buong katawan niya. In-explain nga ni Gorosei Mars na ito daw ang power ng immortality. Nabanggit naman ni Gorosei Nasujuro na nasurpass na daw ni Harald ang pagiging halimaw. Ngayon nga isa na daw itong weapon. At dito officially na ngang in-announce ni Imu yung pagiging miyembro ng Holy Knight ni King Harald. Agad nga niya itong inutusan na gumawa daw ng Black Circle Star sa Elbaf once na makauwi na ito, dahil ito nga daw ang magiging link nila sa isa't isa. Sa sumunod na panel naman ipinakitang natapos na ni Harald ang huling misyon niya para sa world government. Kaya naman umuwi na nga ito kaagad sa Elbaf, kung saan taas noo nga niyang in-announce sa mga giants na mapapabilang na daw sa world government ang Elbaf. Mapunta nga sa kastilyo ni King Harald makikita natin itong Black Circle Star na inuutos sa kanya ni Imu. During nga sa moment na to sinusubukang i-communicate ni Imu si Harald. Ipinag-utos nga niya sa oras na to na i-immobilize daw ni Harald ang lahat ng giants sa Elbaf. Bumuo nga daw si Harald ng isang malaking army ng mga giants na tutulong sa Marines at isi-serve ang world government. Nung marinig nga ito ni Harald agad siyang tumanggi sa inuutos na to ni Imu, dahil oo nga naman, ang point nga kaya siya nagpatuta sa world government para hindi na mag-suffer pa itong mga kababayan niya. Ayaw niya nang magmukhang mamamatay tao ang mga giants sa mata ng mga sibilyan. Tapos ngayon gagawa siya ng army. Bali itong pag-uusap nga nila Imu at Harald ipinagtataka ng ilang gwardya ni Harald. Nagtataka nga sila kung sino ang kinakausap ng hari nila. So itong pagtanggi nga ni Harald kay Imu minasama ni Im-sama. Kaya naman patuloy nga na nagtalo itong sila Harald at Imu, hanggang sa nainis na nga itong si Imu at sinabing wala daw magagawa si Harald sa kung ano ang iutos niya. Kaya naman biglang ang kinontrol ni Imu itong katawan ni Harald at kusa niya itong pinagalaw. At dahil nga sa may kakaibang nararamdaman sa katawan itong si Harald, agad nga niyang ipinag-utos sa mga gwardya niya na itali daw siya ng mga ito. Tawagin nga rin daw nila si Harul pati na yung dalawang anak niya. As per guards nga naglalayag daw currently si Harudin. Samantalang si Loki naman daw nakakulong. Pakawalan nga daw nila si Loki ika ni Harald at magmadaling papuntahin ito sa kanya. Sa sumunod na panel nga nakita nating pinakawalan na si Loki. Pinagmamadali nga siyang pumunta sa kastilyo para kay King Harald. Si Harul naman kinakabahan at nakakaramdam siya na merong masamang mangyayari. At sa huling panel nga ng chapter na to ni-reveal ng narrator na sa araw daw na to dito magaganap ang Great Massacre ng Elbaf. Sa araw nga daw na to mawawala ang buhay ng pinaka-wise at noble na hari ng Elbaf na si King Harald. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1168. Bale yung analysis nga para sa chapter na to as usual. Abangan nyo na lang sa susunod na video natin, dahil sobrang nakaka-excite ngang pag-usapan yung mga pangyayari sa chapter na to. Gaya ng patungkol sa kakayanan ni Imu, itong sitwasyon ni Shanks, pati na sa maling desisyon na ginawa ni King Harald. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!